Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo. Okay, magandang umaga. Mga bossing, syempre meron ulit tayo dito ng ating L300. Syempre yan yung ating mga paboritong sasakyan dahil sa ating mga aircon na hindi ganong kalalamig, no? At saka nagkakaroon lagi ng issue, no? So ating L300 mga bossing ay parang 2017 or 18 model. So ibig sabihin ito pa yung ating 4D56 na makina, hindi siya Euro 4. Okay? So ngayon mga bossing, lagi daw nagpapagawa ang ating kliyente dahil nga pagka hindi nagagawa ng tama or hindi nasusolusyonan ng tama yung ating problema sa aircon ay pabalik-balik lang yung magiging issue niyan mga bossing. Kaya ngayon nakapag-desisyon ng ating kliyente na i-upgrade na ang ating mga pyesa. Okay? Mula sa compressor, condenser, so lahat ng mga pwedeng ginagawa natin sa L300 ay in-offer natin sa kanya at syempre ipapagawa niya. Okay, papakita lang namin sa inyo yung ating mga pyesa. Iniwan to kahapon Sunday mga bossing, wala tayo. So dumating tayo dito ngayon at natanggal na nila yung ibang pyesa. May premium ba to, tol? Gano'ng kadami? Mga 30. So kulang na rin. Okay, so ang tinesting ng ating mga kasama, mababa na ang load ng refrigerant. So pwedeng meron pa rin kaming leak na pwedeng asahang makita mga bossing, no. Pero syempre, dahil nga marami nating gagalawin dito at ang matitira na lang halos dito ay dalawang evaporator, yung front sa rear, wag naman sanang ang leak ay naka-evaporator pa. So kasi hindi natin siya papalitan. Ang target lang natin, linisin siya, i-flushing siya, palitan ng valve. Tapos syempre yung receiver dryer, tapos i-convert natin nga nung ating Denso. Okay, so hindi lang 15C, kundi titirahin na natin siya ng 17C. Pakita lang namin yung dating nakakabit mga boss, no? Okay, eto na. Parehas lang to ng ating mga Euro 4 mga bossing. Ang pinagkaiba lang nito ay yung pulley. Okay, yung pulley niya, pero sa totoo lang mas maganda pa itong mga 4D56 na nakakabit ng compressor kumpara sa mga Euro 4. Kasi isipin nyo yung year model. So yung iba nito halos taon din tumatagal. Yun nga lang talagang hindi mo lang siya mapapakinabangan ng ganong kalamig dahil nga maliit lang tong ating compressor. Pero hanggang ngayon, no, hindi ka mukha nung Euro 4 natin na mabilis masira yung pinakang balancer bearing dito, yung pinakang guide bearing na mabilis madurog. So yung sa kanilang mga ganito, kasi meron din tayong 2017 same nung ating compressor na nakakabit, ilang taon din siya nagamit bago siya pinalitan. At nung pinalitan, nasira na, pinalitan ko na ng 17C. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung pagitan. Pero yung sinasabi ng ating mga ibang kliyente na paano kaya sa bigat ng makina. Okay? So itong maganda lang naman sa 17C, piston type siya pero walang piston ring. So kahit pa paano, medyo mas magaang siyang i-compress. Kumpara doon sa ating Sanden na bakal ay bore, piston ring ay bakal. So medyo maganit or medyo matigas i-compress, no? Pero tong ating Denso, wala po siyang ring o walang piston ring. Tapos ang maganda, meron siyang plate valve harap sa kalikod. So bumomba siya harap sa kalikod mga bossing, no? So meron sa likod, meron sa harap na plate valve na nakadesign. So kaya kabilaan ng ating bomba ng ating mga Denso. Tapos pakita namin sa inyo, yan yung compressor. Sa totoo lang, tinapat na itong compressor na to dito sa dalawang condenser na to. Wala namang mali yan sa program nila, no? Kung bagay ibig sabihin, tama rin naman yan. Pero ang problema nga lang mga bossing, dahil nga kapos dahil yung ating body ay puro lata, walang insulation, medyo problema pagdating sa pag-response ng lamig or pagpapalamig sa loob. Kaya yung setup na yan, siya para dito. Ngayon, pag nag-extend ka ng compressor, ito ang ating luma, ito ginagamit nating sample para hindi natin madurog tong ating bagong compressor o magasgas o madumihan, no? Para pag kinabit natin, syempre brand new, dapat maganda itsura. Kaya ginagawa natin ang pattern yan. Ngayon, nagkakaroon lang ng pagbigat ng konti. Hindi ko alam sa mga iba na mga technician natin kung inaaral din nila yan, pero nagkakaroon lang ng pagbigat ang compressor ng mga 17C kung may high pressure pa rin siya. Kaya kung malakas ang power ng compressor mo, dapat tatapatan mo siya ng mga ganito kalalaki. Imagine nyo yan mga bossing, yung ganyang condenser,
tatapat natin ngayon yung ating 70 rito, 17C. Yan. So ngayon, kung magaang o maayos ang compress ng ating compressor, hindi siya magkakaroon ng bigat. Kasi nga, hindi siya pigil or wala siyang masikip na dadaanan or yung tagatanggal ng heat ng ating compressor ay nasa maayos. O, layo naman pagitan niya mga bossing. O, ang isa pa niya, serpentine. Yan. Yan yung mga serpentine na tinatawag. Malalaki ang gap, tas alon-alon. Okay, so pag ganon siya. Etong ating laminated, isang portion pa ganon. So parang 3 divider lang yata sa loob yan, no? O yan ang itatapat natin dito sa ating 17C para at least yung ating heat ng ating compressor o yung power ng compressor natin ay makuha. Kasi pag inaral nyo mga bossing yung 17C, pag nakita nyo yan sa mga bagong modelo ngayon, malalaki talaga ang condenser. Bukod sa mga malalaki na ang condenser, mas maliliit pa ang gap ng layer ng ating condenser. Kumbaga parang sa kinukumpara ko lagi siya sa radiator mga bossing, na kung ikaw ay dating naka 1 row, ginawa mong 2 rows o 3 rows, sinong mas maganda? Okay, di ba mas maganda kung mas maraming tagapagpalamig ng ating makina? So, pwede rin sa ganit sa aircon, pwede rin ganun yung nagiging sistema niya. Kaya kung maganda ang condenser, walang high pressure. Kung walang high pressure, hindi mahirapan ng makina. Okay, so pwede naman yon. Huwag lang ang nangyayari kasi nagkakaroon ng 17C ang compressor, ang condenser ganyan. So paano niya matatanggal? Mga pan, mga bossing. Isa pa sa mga pan. O, ganyan kaliliit ang mga pan yan. Kung 80 watts lang to, okay, sabihin natin ito mga 150, 100, kahit 120 watts nga lang, malakas na yan mga bossing eh. Ang laki niya, no? O. So kung mainit ang condenser, dapat ang fan maganda rin para i-release yung init ng ating condenser. Okay? So yan ang setup na gagawin natin dito sa ating L300. At tingnan natin mga bossing, kasi kagaya ng aking mga sinasabi na wala pa tayong sulit na mga fan na kinakabit mga boss na walang housing. Kasi ang setup natin dati, pakita ko sa inyo, ganito lang. Yung ating fan, ano ba? Pingin muna ako isa. Ay ganito lang ang setup ng mga version natin dati. Kung mapapansin nyo yan, ang liit ng ating housing, pero ang laki ng pinapalamig niya, hindi nasasakupan. Kaya naglalagay na tayo ng housing na ganyan para sulit yung ating higop ng ating pan, buo dun sa ating condenser na makakasuction siya. So ngayon, yung mga setup na yan, titingnan natin kung anong makukuha nating response ng lamig, high side, kung gaano kaganda. Kasi kada setup natin mga bossing ay tinatala natin yan or pinag-aaralan natin kung meron pa bang adjustment kaming gagawin or meron pa bang idadagdag. Pero nakita na natin yung pan na isa sa maganda ay yung sakop yung ating condenser. So reject na sa amin tong unang version natin, at yung mga nagawa natin ganyan, pwede na natin silang palitan ng buo. Kasi marami natin ginagawang mga housing mga bossing para pagka naka-encounter na tayo ng mga L300 or yung mga conversion natin, ay mailalagay na natin yung tamang shroud o your housing natin na sakop yung condenser. Okay na, tapos magre-rebracket kami dahil hindi nga papasok yung bracket na ginagawa natin. Ayun yung bracket na gagawin namin. So, medyo late na ako, pero subukan nating makuha ng detalye, no? Okay lang mga bossing, at abangan nyo kung ano makukuha natin dito. Mga bossing, ang ating bracket ng condenser, napakakapal ng bakal o ng flat bar na ginagamit natin dyan mga bossing. Hindi natin titipirin yung ating mga installation ngayon, no? Kung baga yung naunang mga install, medyo kumaga hindi pa ganun ka sulit, pero syempre yung mga susunod sisiguraduhin natin yan. Okay, okay mga bossing, itong isang side ay tatap na natin, pero yung isa higa tayo mga boss yung isa ron mamaya punta natin sa kabila. Okay na. Pero ito mga bossing, no, itong ating paglalagyan dito, ang kailangan dito, hindi porke bago yung ilalagay natin dito, hindi na masisira, ha. Ibig sabihin, dapat nagkakaroon ng maintenance dito. Kagaya niya mga putik na tatalsik sa kanya, kailangan malinis yan.
O hindi po titibay o hindi tatagal ang isang pyesa kung may pumipersa sa kanya. Or, halimbawang ito, mga bossing, napuno ng dumi, napuno ng putik, magkakaroon po ng problema ang pagsuction ng ating pan para palamigin tong ating condenser, no? Kaya dapat mini-maintain yan. Ngayon, kung halimbawang ginagamit mga panghanap buhay, dapat meron kayong buwan. Kung ilang buwan ba kailangan ilinisin yan, sabihin natin kung gamit na gamit, 3 buwan kailangan ilinisin. Ang gagawin lang naman dito mga bossing, tatanggalin yung pan para hindi mag-drain ng freon, tas lilinisin, no? Kasi pag hindi nyo nalinis to, wala yan, hindi yan tatagal ng pangmatagalan, mapipersa rin yung ating compressor. Okay, so kaya nga ina-advise natin lagi sa ating may mga L300, mga FB type body, na magkaroon kayo ng paglinis ng condenser, lalo-lalo na yung mga nandun sa ilalim, may mga nakalagay pa na nasa ilalim ng chassis talaga, hindi makita. So kailangan nyo ma-check nyo kung gaano kadumi na. At syempre tapos na yung ating bracket mga bossing, at sinalang na natin yan para mapinturahan man lang kahit papano, no? Para yung ating mga kalawang ay hindi ubusin ka agad yan, pero napakakapal naman ng bakal nyan mga bossing. Ayun, no? So all goods na to, papatuyuin lang natin. Eto na mga bossing, na-itap na natin yung ating condenser kasama ang ating housing. Syempre mga bossing, pagyayabang na natin yung ating shroud na yan na pinaghihirapan natin gawin yan. Very good. Kabila, ikutan natin. Okay, ito yung kabilang side natin mga bossing. Okay. Linya na lang mga boss, linya na lang natin to. Compressor nakatap na rin. Ayun mga bossing. Okay. Mga bossing, ito na yung ating rear evaporator ng L300 natin. Mukhang bago naman. Kung titingnan ko yung itsura niya, mukhang napalitan na yung ating evaporator sa likuran. So, papa-flashing natin yan. Tapos, leak test para makita natin kung may leak. Ito naman yung ating evaporator sa harapan. Aram nga muna ako, senior. So ito original pa mga bossing dahil nandiyan yung sticker ng ating original na nagkabit. So maayos pa naman. Tingnan na lang natin mamaya kung may leak, no? Mga bossing, ito na yung medyo masakit, no? Butas nga ang evaporator niya kaya pala kulang ng refrigerant. Pero ang maganda rito mga bossing ay nasa fittings lang o nasa tube lang nasa labas, wala sa body. Kasi kung nasa loob, hindi natin kaya hinangin yan. Or hindi ko nahihinangin kasi mga nganak lang yan. Hindi rin yan tatagal mga bossing. Pero pag nandyan lang, kayang-kaya pa yan. Ayan, no? Kita ba mga boss? Siyempre kita, malinaw pa eh. Pahinang lang natin itong mga bossing para hindi po magpalit ng panibagong evaporator yung ating kliyente. Okay? So nakikita natin yun dahil meron tayong pressure na kinakarga. So yan na yung pinakang leak niya kaya kulang ng refrigerant. Okay mga bossing, ito na 250 negative na. Nahinang na natin. Ayan, no? So ito na lang inaantay natin, no? Itong harapan na ikabit na yung likuran eh. Kaso nung niligtas natin meron pang nagpakita kaya pero okay lang yan mga bossing, mas maganda yung ganyan kasi alam mo yung tipong saka lang siya lalabas pag freon na o refrigerant na ang umiikot. Ang sakit nun kasi inaasahan ng kliyente natin na hindi magkakaroon ng aberya, pero syempre pinapaliwanag naman natin dito na mayroon ka pang lumang pyesa. Okay, yung mga dating naiwan, kagaya nga nung ilang pipe na papunta sa likuran at dalawang evaporator mo harap sa kalikot. Pinapaliwanag naman natin yun. Pero syempre, medyo masakit sa loob ng ating kliyente na syempre biglang nawawala, lalo-lalo na kung kailangan mo yung aircon, tapos biglang mawawala, tapos mainit pa ang ulo mo. Nako po, yari ka na. Baka imbis na hindi nakakapagmura yung kliyente, mga mapamura yan mga bossing, no? So isa yan sa mga na-experience natin dito at hindi natin yan maitatanggi, no? Mga nangyayari yan na
Na-check mo lahat, okay lahat, pero yung pyesa na luma ay biglang bibigay. So, kaya nga maganda yung mga pag-uusap or maganda yung nag-uusap yung kliyente at saka yung gumagawa tungkol dun sa mga ginagawa nila na trabaho, no? At yun naman tayo mga bossing, sinasabit, pinapaliwanag naman natin sa ating kliyente yan dahil ayaw nating masira, no? Ayaw natin magalit sila sa atin. Okay, so very good na yan. Papakabit na lang natin dahil wala naman na tayong makitang leak. Kaya goods na yan. Mga bossing, kinakabit na natin yung ating evaporator. Mel, angat mo ng maganda bago mo higpitan yung pantay, ha. Kinakabit na natin evaporator natin mga bossing para makargahan natin siya ng nitrogen o ililigtas natin siya. Late na rin naman, alas 5 na mga bossing ayan, no. So ang maganda rito, magandang mangyari na magawa namin ay maikabit namin yung evaporator, tapos lagyan natin ng pressure, ibababad natin para at least yung ating observation doon sa ating leak o yung ating pagkaka-leak test medyo maganda, hindi na saglitan lang, no. Binababad natin ng buong magdamag para kinabukasan sa kanalang natin siya lalagyan ng refrigerant. Etong compressor natin mga bossing, align na align naman kita nyo ba? Kita. Very good yan. Yung adjuster pulley niya mga bossing, pinalitan natin dahil alam ng mga technician yan na napakahirap higpitan ng original na nakakabit dyan na adjuster pulley o yung idler natin, no. Kaya pinapalitan natin yan na ang tornilyo na yung nasa harapan na 14 para mabilis nating higpitan. Yun na lang naman, yung harapan na lang, tapos magkakarga tayo ng hangin o ng nitrogen natin. Para bukas, load na lang tayo ng refrigerant. Ang problema mga bossing ay may bagyo yata ngayon. So hindi natin siya makikitaan ng magandang reading pag umuulan, no? Pero syempre, may basihan tayo na pagka malamig ang panahon, dapat mas mababa ang makukuha nating high side. Hindi yung kamukha ng malamig na ang panahon, mataas pa ang high side. Negative yung pagdating sa tanghali mga boss. Okay, ayun lang, bukas na lang natin to at tatapusin tong ating L300. Mga bossing, nilabas na natin yung ating L300 dito dahil magbabacuum na tayo tsaka magkakarga tayo ng refrigerant. Medyo gumaganda yung ating panahon. Salamat sa Diyos syempre dahil alam nating may masamang panahon ngayon, pero medyo sumikat na yung ating araw dito mga bossing, no? Okay, ganito, tinanggal na namin yung ating pinakang carpet nya para malagyan namin to ng insulation. So kasi package sa atin yan na pag nag-i-install tayo ng Denso, nilalagyan na natin ng insulation yung ating chassis, no? Magmula dito, tapos tatakpan na natin tong ating ibabaw. So yan na yung mga ginagawa natin pag nag-i-install tayo ng Denso. Okay, so papagawa muna natin to bago tayo magkarga ng refrigerant para hindi na natin babalikan yan. Tapos yung ating leak test na binabad natin ng isang buong magdamag, very good naman, hindi siya bumaba. So sa madalit sabi ay clear lahat ng ating kinabit dahil kahit bago ang compressor mga bossing, pwedeng magkaroon ng leak or sablay sa ating nagbuo no ating compressor. Condenser, kahit sabihin mong bago, pwede rin pag old stock na, pwede rin na magkaroon ng corrosion, pwede rin magkaroon ng butas, no? Pero dinoble check naman natin lahat yan. Okay, so muna papagawa muna natin yan bago tayo mag-load ng refrigerant. Mga bossing, pati yung ating clutch pan, dadagdagan na natin ng silicone oil kasi sobrang lambot talaga, wala nang kahangin-hangin. Mga boss, ito yung ating clutch pan ng L300. So wala na laman, no? Kahit konti, wala na, kaya sobrang lambot. So yung iba kasi, totoo lang naman, yung iba ayaw talaga mag-additional ng silicone, pero kung talagang sobra ng lambot, siguro palitan or dagdagan na lang mga bossing, no? Kasi apektado rin yung aircon natin dito pag malambot ng ating clutch pan kasi magkakaroon ng pagtaas ng temp ang ating makina. Okay, so papakargahan lang natin ng silicone oil to. Mga boss, di maiwasan din ang pagpawisan at mainit pa ang ulo mo sa lamig ng aircon mo. Ito na ang iyong kasagutan sa iyong problema, dapat mong lapitan. RCS, nakahanda kang tulungan, garantisado, talagang pulido magtrabaho. Merong malasakit at sa presyo ay panalo. Simpleng tao, hindi manloloko, mga pwedeng remedyohan gagawin yan dito.
Okay mga bossing, ito na yung ating pinagmamalaking reading dito sa ating L300. Low side niya mga 25 PSI, apakaganda. High side niya mga 125 lang, very good dahil sakto lang sa panahon nating hindi naman sobrang init ngayon dahil nga may bagyo tayong nararanasan, pero nakatutok naman yung araw dito sa building sa kabila. So medyo init-init naman ang pakiramdam ko sa labas, pero syempre iba yung nakatutok yung init sa ating body. Umiinit yung semento, so magkakaiba lahat ng reading niya mga bossing. So tingnan natin lamig sa loob. Okay mga bossing, lamig na nakuha natin. Nag-gis naman siya mga bossing ngayon, no? 10 degrees Celsius, no? Pero syempre, kaya start lang natin, kakakarga lang natin ng refrigerant. Pero tingnan natin kung hanggang saan makakakuha pa ng lamig tong ating L300 na to, no? Pero ang ganda ng reading mga bossing, mag 25 ang low side, 125 ang high side. So very good yan. Okay, so masaya naman tayo pag nakakuha tayo sa L300 ng 10 degrees Celsius. Syempre, magkaiba ang ating L300 sa mga sedan o sa mga SUV o sa mga kotse natin na may mga siding, or kaya kagaya ng ating kagaya nito, hindi pa tapos tong ating insulation na ginagawa. Ang init pa rito sa ilalim dito, sumisingaw. Ito yung ayaw na ayaw nating dito sa L300 natin, yung mainit ang ilalim ng ating upuan mga bossing, no? Okay, so papatapos muna natin lahat yan, tapos may oras pa naman tayo mag-tasting. O, papatasting natin yung ating L300. Bababad natin yan, no? Bago natin siya ipakuha sa ating kliyente. Okay? Gumagana pag kinatok? Oo. Okay, mga bossing, may isa pang pan dun sa ilalim, pero hindi gumagana. Pero may mga pinagpalitan tayo dyan na sa mga condenser. Tingnan natin kung lumalakas ba. Malakas naman. O, edi tanggalin mo. Okay, paganahin din natin yun, or papalitan natin yun. Namili tayo ng ating pan. Sira din pala yung isang pan niya sa gilid. So ito yung sira na isa, sira din yun. So buti nila may isa pa. So para hindi muna gumasos yung ating kliyente, ito na lang muna ang ating nilagay. Pero advice na rin natin sa kanya yan. Okay, mga bossing, na ibalik na natin tong ating cover. At syempre nilalagyan na rin natin ng konti tong ating sa engine, no? Para at least maka-block ng heat ng ating makina. Huwag munang pumasok dito sa ating ilalim ng upuan. So may mga konting epekto naman yan mga bossing. Ibig sabihin makakatulong naman. Pero may mga nakikita kami na talagang may design na nakahulma, na nabibili na. Hindi ko alam kung saan nagpapagawa yun eh. May nakita akong isang kliyente natin, natuwa ako. Hindi ko lang maalala kung saan ko nilagay yung contact o yung mabibilhan ng ganong cover na naka-design talaga mga bossing, may korba. Eksaktong-eksakto, hindi lalampas dito sa ating ng upuan. Talagang cover siya para dito. Okay lang. Share lang namin sa inyo itong ating mga pinagagawa na insulation dito. So hindi ganun yan, pero malaking tulong. Kumbaga hindi ganun kaganda, pero malaking tulong para sa ating heat load na makukuha ng ating chassis. Tingnan nyo naman mga bossing yung reading ng ating L300. Para kang naka single unit lang. 25 ang low side, walang 150 yung ating high side. Okay, so ganyan kagaganda yung nakukuha nating reading pagka tama ang setup natin sa condenser at kay compressor, o kay compressor at kay condenser. Ayan yung ating condenser mga bossing. Tingnan natin isa sa kabila. Ito yung isa sa kabila mga boss, oh. Ganyan siya kaganda. So kaya pinupush natin yung ganyang setup kung kaya lang din naman na maglagay, kasi may mga nangyayari sa ating mga L300 na nauuna ang compressor na i-convert, tapos yung condenser hindi naman nagbabago. So hindi kayo makakapagpatino ng lamig pagka ganun yung setup na ginagawa natin, na kapos o kulang yung ating condenser. Sasabayan mo pa nung mahinang pan, tumitigil na pan, lalo na mga bossing, hindi na yan uubra na maganda, no? So yun lang, medyo matagalan na ka-start, pero ang problema nga
walang araw na. Yung may-ari na lang ang magpapa-obserba natin sa kanila to, no? So siya na lang ang bahalang obserba kung ano ba ang talagang ganda ng lamig pagka tanghali. Pero check natin lamig sa loob, mga bossing. Nagmumoist na. Okay, so nandun naman siya sa 10, mga bossing. Nag-automatic kasi, kaya medyo nababawasan yung ating lamig na binabasa ng thermometer. Pero bumababa naman ng 10 degrees Celsius pagka nag-on, no? Okay, so papaobserbahan natin yan. Siyempre, hindi ngayon dahil nga wala namang araw. So negative naman, pero wala na ako masyadong nararamdaman dito. Nabawasan na yung init na lumalabas dito sa ating ilalim ng upuan, mga bossing. Yun ang maganda rito, no? Okay, so ayun lang, mga bossing. Magpa-PM tayo, o kaya siguro baka mas maganda kung mag-comment yung kliyente natin kung sablay ba o hindi ang ating trabaho. Mas maganda yon para at least malaman natin yung nangyari at kung goods pa ba talagang trabaho yung ganong setup, or ipupush ba natin. Pero syempre effective naman yung mga nagagawa natin, kaya siguro mas effective din to. Ayun lang, mga bossing, maraming salamat ulit sa inyo. Syempre huwag niyong kalimutan suportahan ulit yung ating channel na hindi na kumikita. Kaya hindi na rin ako nag-upload. Ay, mga bossing, suportahan nyo pa rin kami kahit nabihira kami mag-upload. Pero yung page natin, yun, i-follow nyo kami sa page namin, yung RCS Care Car Aircon lang din. I-search nyo lang yan sa page, no? Okay, ayun lang, mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat, mga bossing. Thank you.